Magandang hapon, Pilipinas! Ito po si Lisa Macuja, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng tagapakinig ng DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Tuloy pa rin ang ating Art-to-Art Christmas Specials at the National Museum. At tulad ng ating ipinangako, magkakaroon tayo ng mga live performances mula sa ating mga espesyal na panauhin. Para naman makapagdala tayo ng ibayong kasiyahan sa ating mga suking tagapakinig. Sa hapong ito, pag-uusapan natin ang tradisyonal na musikang Pilipino na madalas ay sa mga fiesta at cultural programs na lang natin naririnig, ang rondalya. At mapalad tayong makasama sa hapong ito ang isang pangkat na tumutulong para maibalik ang sigla at popularidad ng katutubong musikang ito, ang UP Rondalia. Ang University of the Philippines Rondalia ay ang performing group ng Music Education Department ng UP College of Music. Itinatag ni Profesora Elaine Espejo Cajucom. Layunin ng grupong palaganapin ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng musikang Rondalia. Nagkaroon ng first major concert of the UP Rondalia noong Pebrero 2010 sa Abelardo Hall Auditorium, kung saan nagtanghal sila ng mga Western classics at Filipino works na inareglo para sa Rondalia. Sila rin ang naging unang kinatawan ng Pilipinas sa 10th Festival of Eurasian Sounds sa Ulan-Ude, Russia, noong taon ding yun. Bukod dito, nakapagtanghal na rin ang UP Rondalia sa 3rd International Rondalia Festival sa Tagum, Davao del Norte noong Pebrero 2011 na sinundan ng isang solo concert sa UP College of Music Abelardo Auditorium noong sumunod na Setyembre, kung saan nagpalabas sila ng isang Rondalia repertoire gamit ang musika para sa ballet. Sa taong ito, ang UP Rondalia ang kakatawan sa Pilipinas sa International Music and Dance Festival na gaganapin sa Bangkok, Thailand. At sa darating na Pebrero, itatampok ang grupo sa isang dance fantasy sa Cultural Center of the Philippines. Ang istorya ni Magayon mula sa musika ni Dr. Ramon P. Santos, ang unang full-length dance production kung saan ang areglo ay isinulat para sa Rondalia. Isang karangalan ng art to art. Ang makasama sa hapong ito, ang UP Rondalia. Kasama po natin ngayon ang founder ng UP Rondalia, Professor Elaine Espejo Cajucom. Magandang hapon, Professor Cajucom. May I call you Elaine? Sure po. Magandang hapon din po, Miss Lisa Macuja. And of course, welcome to Art to Art. Okay. And advance Merry Christmas. Yes, we're happy to be here. First, paano nagsimula ang UP Rondalia? Okay, nagsimula ang UP You look Rondalia. very young to be a founder. So, ilang taon na yung UP Rondalia? Well, ang UP Rondalia is mahigit 4 na taon na. Nagsimula ito dahil nagtuturo ako sa UP College of Music, sa Music Education Department. Naisipan namin bumuo ng isang grupo na magtatanghal. Hindi lang ito klase, but magtatanghal din as a Rondalia ensemble. So, yung ibang mga estudyante ko sa klase ay inimbitahan ko upang magbuo kami ng isang grupo. Kompleto at maging at tawaging UP Rondalia. So, lahat ng miyembro ng UP Rondalia ay mga music majors? Opo. Lahat sila ay nag-aaral ng Conservatory of Music, pero iba-iba ang kanilang instrumentong hinahawakan. Okay. So, ano ba ang definition ng Rondalia music? At ano ang mga instrumento na kailangan para makapagbuo ng ganitong klaseng grupo? Okay, sa Pilipinas, ang Rondalia is bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. At ang Rondalia music ay binubuo na ginagamitan ng instrumento na bandurya, tabina, laud, piccolo bandurya, gitara, at bajo de arco. So, lahat mga string instruments? String instrument. At ito ay plectrum. Ginagamitan ng pick. Anong plectrum? Ang plectrum ay ginagamitan ng pick. Usually, ang pick ay hindi daliri. Hindi ito pinaplak. So, plectrum ito. Okay. So, bilang
of course, professor of music. Ano ba yung background history ng Rondalia music sa Pilipinas? Okay, sa Pilipinas, ito ay dinala ng mga Espanyol nung tayo nasakop noong early 1800s. Ito yung mga iba-ibang grupo na tumutugtog. Merong tumutugtog para sa eskwelahan, may tumutugtog para sa pagbibigay abuloy, at may tumutugtog din para sa mga miyembro ng pamilya. So hanggang sa na-impluwensyahan tayong mga Pilipino at bumuo tayo ng sariling ating rondalia. So ang rondalia is a distinct Filipino it's a distinct Filipino na siya ngayon. Group of musicians, tawagin. Okay, so how are your members chosen? Nag-audition ba sila or nag-a-apply? Ang unang-unang dapat ay marunong na silang tumugtog ng mga instrumento na kabilang sa rondalia. Meron silang background nung elementary sila, high school, at of course, meron din silang experience na tumugtog rin sa grupo. Pwede rin naman kaming magsali ng mga ibang members na may hilig din, o may passion sa pagtugtog. At syempre, pagkatapos nilang mag-graduate, hindi na sila pwedeng sumali or pwede pa Pwede silang pa rin sumali? silang sumali as long as nandun pa yung puso nilang tumugtog, welcome pa rin sila. Balita ko, nanggaling kayo sa isang music festival sa Russia, sa Siberia. Actually, naimbitahan kami sa Ulan-Ude. Ito yung Eurasian Sound sa Russia, at kami yung kauna-unahang grupong naimbitahan at only representative ng Pilipinas. The first representative of the Philippines. So gaano kadalas ang rehearsal ninyo? Well, ang aming pagsasana is once a week. Every Monday, pagkatapos ng klase, ng aking klase, pagkatapos noon, yung from 2 o'clock hanggang 5 o'clock. Okay. And ano yung mga tinutugtog ninyo, your repertoire? Can you describe that? Ang mga repertoire namin ay meron, of course, yung ating mga Philippine repertoire, mga medleys, na pasadobles. And sa foreign naman, meron kaming mga classic. And tumutugtog din kami ng avant-garde. Wow, so may avant-garde din sa rondalia? Meron din. Okay. So anong klaseng suporta ang nakukuha ninyo galing sa University of the Philippines? Kung sa suporta, binibigyan nila kami ng tsansa kami na magpresenta every year. Meron kaming concert sa Abelardo Hall. At at sa mga instrumento din, tinutulungan nila kaming mag-purchase ng instrument. And ano ang mga performances na aabangan ng ating mga listeners na sa dadating na 2013? Okay, sa 2013, ngayong Disyembre. This December? Yes, pupunta kami sa Thailand to represent at para mag-participate sa International Music Festival to be held sa Bangkok at sa iba pang lugar doon, sa mga universities. Okay. And also sa February 9 sa CCP, kami ang maglalapat ng musika sa isang dance production. Ito ang kauna-unahang dance production na ang magiging background ng music in full force ay ang rondalia. Teka, alam ko yan. Yun yung Daragang Magayon na Legend of the Mayon Volcano. Oo. At ito po ay musika ni Dr. Ramon Santos. At choreography ni Gerald Mercado. Yes. At mayroon pa atang mga parang multimedia effects na gagawin. Oo, meron. Yes, may mga videos and may chorus at may iba pang mga instrumento
isasama. Okay, so kamusta ang Rondalia music? Parang kumbaga ang acceptance ng audience sa Rondalia music dito sa Pilipinas. Is it developing or is it popular? Sa history kasi nung 1960s, ito ay very popular. Tapos ito yung bumaba ang popularidad noong pumasok ang dekadang 70s, 80s, and 90s. Pero ngayong year 2000, umaangat na ulit ang Rondalia dahil sa mga itinatag na festivals. At ang isa pang nagpaangat ng antas ay yung competition. Kagaya ng National Music Competition for Young Artists, sa NAMSIA. Meron ng kategory ng Rondalia at ng solo Rondalia instrument. So ilan ngayon ang kasalukuyang mga miyembro ng UP Rondalia? Ang mga miyembro ngayon is merong active at meron ng hindi active. Pero kami ay maliit na grupo lamang na consists of 8 to 12 players. Okay. And kailangan ba meron silang pag-maintain ng certain academic standing para maging active miyembro ng UP Rondalia, or yung kumbaga ang grades kailangan ba may standard? Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang kasi pag kayo'y sasali sa isang kahit ano pa mang grupo na inyong sasalihan, dapat hindi nyo mapababayaan ng unang-una yung pag-aaral. At kung talagang sasali kayo, dapat handa kayo sa mga magiging conflict dito. At dapat meron kayong scheduling para hindi makaabala. At alam niyo naman sa mga performance, lagi tayong nasa labas at yung pag-aaral, kahit lumalabas o nagpe-perform, hindi dapat pabayaan. Okay, so what are you playing for us today? Ang aming tutugtugin ay 4. Ang unang-una yung Pasadoble number 3, composed by Dominic Salustiano. Ang pangalawa ay yung Cordova. Ito sa foreign song at inarrange ng inyong lingkod. At pangatlo ay yung Gabi ng mga Aswang na kinompose ni Christian Castro. At yung ika-4, yung classical Serenade for Waltzer by Peter Tchaikovsky. Wow! So mga kaibigan, huwag kayong aalis dahil sa susunod na gap, may instant fiesta tayo dito sa Art to Art, dala ng masayang tugtugin ng UP Rondalia. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Galleria 2000 ang solo exhibit ng batikang abstract painter na si Edwin Wilwaico, pinamagatang In Nature's Realm. Ito'y makikita hanggang December 29. Tampok ang 36 na abstract painting na nilikha ni Wilwaico habang siya'y nakabase sa Rhode Island sa United States of America, kung saan siya ngayon naninirahan. Ang Galleria 2000 ay matatagpuan sa number 210 Loring Street, Pasay City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 831-9990 o mag-email sa g2000@gmail.com. Kasalukuyan namang makikita ang exhibit na All Together Now, artworks from the Vismin Collective sa Water Dragon Gallery ng RCBC Plaza, Ayala Avenue Corner, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Tampok ang 16 na obrang nagwagi ng nakaraang Philippine Art Awards mula sa Visayas at Mindanao. Ang mga ito ay gawa nina Lester Amasio, Cesar Aro, Mariano Catage, Reniboy Chona, Florence Cinco, Gary Custodio, Tyrone Espinosa, Romel Garde, Christopher Gomez, Yana Humalon Alano, Gualberto Licong, Dennis Sio Montera, Louis Talents, Jericho Vamenta, Rodney Yap, and Acel Zambarano.
Ang All Together Now ay makikita hanggang February 2, 2013. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 889-1234. Sa pelikula, patuloy pa ring mapapanood ang libreng pagtatanghal ng mga pelikulang Iranian tuwing Sabado ngayong buwan ng Disyembre sa Cinema in the Open Air, Rizal Park Open Air Auditorium, Manila. Tampok ang mga sumusunod na pelikula. This is Iran, December 22, The Messiah sa December 25 at Empty Hands sa December 29. Ang mga palabas ay nagsisimula ng alas 7 ng gabi. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Mga kaibigan, isang mainit na pagsalubong para sa UP Rondalia.
Thank you so much. Maraming salamat. Siyempre mga kaibigan sa UP Rondalia at kay Professor Elaine Espejo Cajuco, maraming salamat sa pagtugtog ninyo dito sa Art to Art. Napapasayaw nga ako kanina kasi yung tinugtog ninyong last ay Tchaikovsky at ito ay bahagi ng serenade na choreography ni George Balanchine. Kaya mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.